our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa Panginoon na tayo ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. And so, before we'll start, mag-pray muna tayo. Father, thank you so much for this, again, another opportunity na ikaw po, Panginoon, ay mamagnify sa aming harapan ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity to have this kind of podcast. Father, we intend to spread the word that is based on your scripture. So, Father, bless thy servant, O God, at sana i-bless nyo rin po, Panginoon, ang lahat ng makikinig. And even, Father God in heaven, Russia and his family, Father. So, thank you so much. And we ask for the guidance and the Holy Spirit, Lord, to illumine and give us wisdom. This is our prayer in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, tonight, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ay ang heaven and hell, no? At actually, may mga parallelism dito, mga kapatid, na connected, no? Bakit heaven is eternal and death or hell is eternal death also. So this phrase here na makikita niyo, mga kapatid, is what we call synonymous simple parallelism, no? According to here, if heaven is eternal life, then hell is eternal death. No, so kung sasabihin natin na eternal Father, so thank you so life much, ang heaven, and we ask for the guide. So hindi pwedeng hell is not eternal death because synonymous the Holy Spirit, Lord. Parallelism diyan, mga kapatid. Is it biblical na meron bang synonymous simple parallelism? No, makikita ba natin yan sa Bible na ang heaven is eternal life and ang hell is eternal death? So ngayong gabi atin po niyang malalaman. And we will also study more parallelism that is connected to the reason why hell is eternal death, no, mga kapatid at mga kaibigan. So, magsimula na po tayo, mga kapatid. Number 1, ang Gospel of Matthew, chapter 25, verse 46, napakaklaro ang definitive parallel dyan po, mga kapatid. Pag sinabi mong definitive sa Tagalog, ang tiyak at ganap, no, na pagkakatulad. Hindi po yan tinatawag nating parang
parable o kaya tawag natin na hindi po legit o real ang impyerno, ang langit lang ay real, pero ang impyerno ay hindi. Mali po yan mga kapatid dito sa Matthew chapter 25:46, no? Dahil ito po ay tiyak at ganap na pagkakatulad, no? Kung hindi yan totoo ang eternal life, ay hindi din totoo ang eternal punishment, no? Kung hindi ka naniwala sa eternal punishment, hindi yan totoo din ang life eternal sa Matthew 25:46 because ito ay tiyak at ganap na pagkakatulad na sinabi ni Jesus Christ. So mali po ang sinabi ng mga believers that hell is just an imagination. Ito po ay hindi totoo. Hindi po literal ang hell o eternal everlasting punishment. Hindi po yan totoo kasi si Jesus Christ mismo ang nagsabi mga kapatid sa Matthew 25:46, no? Ang sabi niya, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Alam natin mga kapatid kung ano ang background nito. Ito yung goat and sheep mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga goats, the goats shall go away into everlasting punishment, no? Sa Greek po yan mga kapatid, aionion, no? Eternal. Same with the word everlasting, aionion. Sa Greek, pareho lang po ang Greek word ng everlasting at saka eternal, no? Kung sa English, parang sabihin natin na hindi man yan magkatulad ang everlasting at eternal. But in Greek, kung titingnan mo ang pagkasulat po mga kapatid, ay aionion, no? Kita nyo ang arrow dyan mga kapatid, no? Aionion at saka aionion, no? Kolasin, aionion, that is everlasting punishment, at zoin, aionion, that is life eternal. So kung makikita natin dyan mga kapatid at mga kaibigan, tiyak po at ganap na pagkakatulad yan. Tiyak at ganap. So ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, ito ay mangyayari talaga, no? At ito ay napaka-sure. Kasi nga tiyak at ganap, no, mga pagkakatulad. So ang mga goats ay pupunta sa everlasting punishment. Ang sheep ay pupunta sa life eternal. So yan po mga kapatid at mga kaibigan. Now, ang sabi dito, no, mga kapatid, ang pang-uri na aionios ay pantay na sumasaklaw sa parihong kinalabasan. So ang pang-uri na aionion, yung makikita nyo dyan na may arrow, na circle na red, yun ay pantay na sumasaklaw sa parihong kinalabasan, no? Na everlasting punishment at saka eternal life. Pariho ang eternal at saka everlasting, mga kapatid at mga kaibigan. So pariho ang pagsaklaw niya sa kinalabasan na punishment at saka doon sa life eternal. Right? Between the goats and the sheep. Ang pagtutol dito ay nangangailangan ng pagbibigay ng dalawang magkaibang kahulugang temporal sa iisang pang-uri sa loob ng parihong talata ng walang contextual na batayan. No? Ibig sabihin mga kapatid, pag sasabihin mo na totoo ang life eternal, no? Hindi yan siya tawag natin dito mga kapatid na parabol lamang, no? So kung sasabihin mo ang life eternal ay totoo, then if you say that everlasting punishment ay hindi totoo, then you need yung tinatawag na dalawang magkaibang kahulugang temporal sa isang pang-uri sa loob ng parehong talata ng walang contextual na batayan. Yan po ay isang bagay na mariing tinututulan ng Greek syntax. Hindi po maari mga kapatid kung tutulan mo yan, di mas magaling ka pa pala kaysa mga Greek scholars, ano? So marami diyang nagsasabi na ang everlasting punishment ay hindi yan totoo. Ang life eternal lang. So kailangan mo ng contextual na batayan mga kapatid na magsasabi diyan na hindi yan totoo.
mga kapatid at mga kaibigan. Pero lahat ng mga Greek scholars, yun ang kanilang sinasabi, mga kapatid, na tiyak at ganap na pagkakatulad na ginamit ni Jesus Christ mismo, mga kapatid at mga kaibigan. So since siya yung founder, siya yung nagtatag ng iglesia ng Kristyanismo, mga kapatid at mga kaibigan, so dapat susundin yon. Tingnan natin mga kapatid kung sinunod ba ng kahit dalawang mga apostles na nagsulat ng Biblia din. Kung merong backup yan, napakasolid mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-bend ang salita ni Jesus at ng mga dalawang apostles na ating tatalakayin ngayon. Dahil nga si Jesus Christ sasabi na ang tiyak itong everlasting punishment at life eternal. Tiyak ito at ganap ito. So hindi ito sinasabi nating parable or what, mga kapatid, no? The other side is real but the other side is not. Kasi nga synonymous parallelism, mga kapatid at mga kaibigan. So hindi po tayo mas magaling sa mga Greek scholars, hindi po tayo nag-aaral diyan, no? Siguro iba sa inyo diyan, mga kapatid. Pero tayo ay patuloy na nag-aaral dito, mga kapatid at mga kaibigan. So, napaka-importante po na malaman po natin yung original word na ginamit. Kasi kung English ang pagbabatayan mo, everlasting maybe is different from eternal life sa pagkakatingin mo, o Tagalog, Bisaya, or what. Pero kung titingnan mo sa Greek, iisang salita lang yan, mga kapatid. Ayon yon, same lang. Ayon yon, mga kapatid, no? So, yan ang importansya. Now, titingnan natin ang pangalawa na passage, mga kapatid, sa 2 Thessalonians 1:9. Anong sabi ng 2 Thessalonians 1:9? No? Andyan, no? 8-9. Sabi dyan, nasa gitna, mga kapatid. In flaming fire, si Apostle Paul po ito, mga kapatid, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Now, kung sa Greek nyo, basahin yan, mga kapatid at mga kaibigan, ang holethros ay nagkahulugang destruction, ruin, or devastation. Yang salitang olethros, na-modify yan sa salitang aionion. Same pa rin ang salita everlasting or eternal. Eternal destruction or everlasting destruction. So ang alitros dyan, yung destruction, is being modified by aionion. Ibig sabihin, everlasting destruction, mga kapatid. Walang katapusang pagiba, no, or destruction, mga kapatid at mga kaibigan. Now, ito po, mga kapatid, siguro hindi nyo alam, ang alethros in Greek literature does not mean annihilation. So may mga kapatiran tayo na naniwala siguro dito sa Russia TV na ang salitang hell is annihilation. Annihilation ang salitang hell. But mga kapatid at mga kaibigan, ito pong aletros na minodify ng aionion, ito po ay ginagamit sa Greek literature by, anong ibig sabihin dyan, mga kapatid? It means pagkasira habang nagpapatuloy ang pag-iral. Pagsira habang nagpapatuloy ang pag-iral. So ang annihilation kasi mawawala, no? Pero ang aletros, mga kapatid, sa Greek literature, it does not mean annihilation, but it means na continuous destruction or ruin or devastation, no? Pagkasira habang nagpapatuloy ang pag-iral. Now, tingnan natin, mga kapatid, ang 1 Corinthians 5:5 dito din na aking sinulat. Ito din ang ginamit ni Apostle Paul doon sa common itong ginagamit natin, no, sa mga anti-osas, ginagamit nila ito na
uh, to deliver such an one unto Satan, because grabe yung nagawa ng taong ito. Kinalunya niya yung mother-in-law, tama ba yun? Hindi, yung stepmother pala, no, stepmother pala. So yun mga kapatid, at mukhang masaya pa sila doon mga kapatid at mga kaibigan. Iwan ko lang kung meron bang mga culture na pwedeng ganon, ano mga kapatid. Kasi nga may mga ibang kultura, iba't ibang kultura. Ewan ko lang kung sa ibang kultura, may nalalaman kasi ako na pwede silang mag-asawa ng iba't iba, no? Except lang mga kapatid kung may relationship ang dalawa. Pero ito mga kapatid, ang kanyang stepmother, so wala silang relationship sa anak, ano? Pero natuwa sila mga kapatid, ano? So talagang sinabi ni Apostle Paul na sabi niya na deliver such one unto Satan for the destruction, the same word, aletros, of the flesh. Ibig sabihin, habang sinisira ni Satanas ang kanyang physical aspect, the flesh, umiiral yung kanyang flesh, hindi yun na-annihilate, nawawala o namatay. Ibig sabihin yan na sinabi ni Pablo na under disciplinary siya sa church, under disciplinary siya as a Christian, so ang kanyang physical aspect ay patuloy na sisirain ni Satanas na walang intervention ang Panginoon. Kagaya ng nagawa kay Job, hinayaan ng Panginoon ang pangyayari dahil nga ang Panginoon din nagsabi, sige, galawin mo yan to test Job. Sige, galawin mo yan, pero wag mo lang galawin ang kanyang kaluluwa dahil akin yan. So same as true with this, na itong taong ito ay ang word na distraction, aletros, pagkasira habang nagpapatuloy sa pag-iral ang kanyang flesh dito. On the other hand, doon sa aletros na ginamit ni Jesus Christ, mga kapatid, ano yun? Pagkasira, no? O tawag natin torment ng tinawag mga kapatid dyan, ano? Yung parang tinutorment yung kanyang sarili, no? Doon sa karagat-dagatang apoy, mga kapatid, the inflaming fire. Sabi dyan, no, inflaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not or follow not what the gospel of the Lord Jesus Christ declared. That he died and he was buried and rose again the third day to save us from our sins, mga kapatid at mga kaibigan. If you will not follow that formula of salvation from God, then you will take the vengeance of God in the flaming fire, which is a punishment with everlasting torment or destruction from the presence of the Lord, mga kapatid at mga kaibigan. So, umiiral ang kanyang kaluluwa, umiiral ang kanyang sarili bilang siya habang nagpapatuloy yung torment, mga kapatid at mga kaibigan. So, same word yan, aletros. So, hindi yan annihilation. Kasi nga, kung annihilation, paano yung pagkasira habang nagpapatuloy ang pag-iral? So, mali po ang doktrina na ang hell is annihilation according to the Greek literature and even Apostle Paul, who adopted and confirmed and teach the teaching of the Lord Jesus Christ, no? So si Apostle Paul agree. Mga kapatid at mga kaibigan. All right? So sana po ay pag-aralan nyo yung mga naniniwala sa annihilation, ay sana pag-aralan nyo, kapatid at kaibigan. Hindi naman kami namimilit, pero ito yung linguistic and contextual interpretation of the scripture. Diba? Kung namalayan nyo, mga kapatid, kahit anong ituturo ko dito sa inyo, talagang tatakbo ako sa tinatawag na linguistic, no, language. No, ano pa lang ibig sabihin ng aletros? Anong ibig sabihin ng distraction? 'Di ba? Anong ibig sabihin ng
Ayon yun. It is everlasting, it is eternal. So, di ba, kung namalayan ninyo mga kapatid at mga kaibigan, pupunta ako doon para walang personal interpretation. Kasi kapag ako ang mag-interpret yan, according to my emotion, edi, mas maganda siguro kung annihilation, oh. According to my emotion. Kasi nga, tao tayo eh. No? Tao tayo mga kapatid, okay na lang yung annihilation kaysa eternal. Pagkasira habang nagpapatuloy ang pag-iral ng iyong kaluluwa. Grabe mga kapatid at mga kaibigan, So tayong mga tao, kung ako ang papiliin, okay na yung annihilation. Pero hindi ako Diyos eh. I cannot compare myself to God. Why? Because ako'y makasalanan din. Ibig sabihin, ang level ng aking justice ay ka-level din sa aking pagkatao. Ibig sabihin, no, kung ako ay nagnakaw ng piso, tapos yung anak ko nagnakaw ng piso, maintindihan ko. Dahil nga, pareho kaming nagnakaw ng piso. Nung ako'y anak din, nagnakaw ako ng piso, ngayon siya ay nakita ko nagnakaw din, parang naaawa ka na parusahan yung anak mo dahil mag-replenish, mag-reminiscence na naman yung mga ginagawa mo nung ikaw ay anak pa ng ama at ina mo. Mga kapatid at mga kaibigan, kung gaano din silang napurhisyo sa katigasan ng ating mga ulo. Di ba? So may level of ang punishment natin, may level or stage yung ating punishment, depende sa ating mga standard o kaya nagawa, mga kapatid at mga kaibigan. So naturalmente lang na maawa ka, no? Ganun. Kasi nga may kasalanan ka din. But it's different from God because ang level ng kanyang righteousness ay napakataas, no? Napakabanal. Kung halimbawa ang aking anak ay nagnakaw ng 50 pesos tapos yung ninakaw ko lang sa aking ama is peso. So anong sasabihin ko sa niya? So talagang ipanis kita. Hindi ako ganun nung una. Hindi ako ganun kasama mo, pero masama ka rin. Pero hindi ganun. Di ba mga kapatid? So talagang papaluin mo siya dahil nga sa tingin mo, mas masama ang iyong anak. Papaluin mo siya. So lumalim yung iyong punishment dahil nga piso lang sa'yo, sa kanya 50 pesos, mga kapatid at mga kaibigan. So bilang tao, naturalmente yon na talagang sasabi mo, pwede na lang siguro annihilation, no? Na maawa naman tayo sa ibang tao na patuloy ang pagsira habang umiiral yung kanyang kaluluwa. So, di ba? Normal yon. But we are not God. We are not God, mga kapatid at mga kaibigan. Ang level ng righteousness ng Panginoon napakataas, napakalalim, mga kapatid, na kung gaano kalalim o kataas yung kanyang level sa kanyang righteousness, yun din kalalim. Kasi nga, yun, opposite yun eh. No? Parallel. No? Ganun, parallel ang tawag dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat kung gaano ka taas, doon din kalalim ang justice ng Panginoon. Alright? So, at least naintindihan nyo na ngayon na bakit may mga doctrine na ganito. Pero kung sisiyasatin mo, hindi naman nila alam ang linguistic understanding about that, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun ang sinabi ni Apostle Paul, no, mga kapatid. Ang ano dyan, mga kapatid, ang eternal destruction, walang hanggang pagkasira. Kanina kay Jesus Christ, tiyak at ganap na pagkatulad. No, talagang sure yun. Tiyak at ganap na pagkatulad na merong eternal, everlasting punishment at merong life eternal. Sa goat and sa sheep, mga kapatid, no? Or goat na tinatawag natin yung napunta sa everlasting punishment at yung mga sheep ay napunta sa life eternal, mga kapatid at mga kaibigan. Dito kay Apostle Paul ay walang hanggang pagkasira, no? Walang hanggang pagkasira. Apostle Paul po yan, mga kapatid at mga kaibigan. All right? Now, ito namang verse na ito, mga kapatid, everlasting destruction from the presence of the Lord. No, mga kapatid. So, iba yung eternal life kasi nga absent from the body, present with the Lord. Sabi ni Apostle Paul, absent in the body but present in the Lord. So, in other words, meron siyang eternal life. Sabi ni Pablo,
no mga kapatid, absent in the body but present with the Lord. Ito mga kapatid, mga kaibigan, absent in the body but outside the presence of the Lord. Kasi nga, doon siya napunta sa everlasting destruction. Okay? In flaming fire. So, hindi po yan parang tinatawag nilang not literal daw mga kapatid at mga kaibigan. But, napakaklaro po dyan na walang hanggang pagkasira. Alright, mga kapatid. So, another po ay Revelation chapter 20 verse 10. Explicit duration na naman, mga kapatid, no? Revelation chapter 20 verse 10, andyan mga kapatid. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, mga kapatid, o brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night. Now, ito ang salita. Forever and ever. Estos aionas ton aionon. Alright? So, may dalawang aionas at aionon, no? Double na naman. Ever, forever and ever. Double, ano na naman, mga kapatid, no? Double word. Aionas and aionon, mga kapatid at mga kaibigan. Now, this is the strongest possible Greek idiom for endless duration, mga kapatid, mga kaibigan. Istos aionas ton aionon. O, pareho yung root word ng aionas at aionon, no? Katulad din ng everlasting or eternal, aionios, no? Mga kapatid at mga kaibigan. So, according to Greek scholars, this is the strongest possible Greek idiom for endless duration, mga kapatid at mga kaibigan. Forever and ever. So, ang napunta doon, the devil, and that deceived them was cast into the lake of fire, no? Yung na-deceive. And then, yung false prophets, mga kapatid, yun po ang grabe ang kanilang mararanasan. Tormented day and night. Alright, mga kapatid at mga kaibigan. Para sa ating mga tao talaga, parang grabe naman, no? Kasi nga yung level of righteousness natin, yung makasalanan din tayo, kaya naawa tayo sa mga tao. Naawa tayo because makasalanan din tayo. Pero iba kasi ang Diyos eh. You cannot compare yourself to God. Kung gaano kalalim o kataas yung kanyang righteousness, ganun din kalalim yung kanyang justice, mga kapatid at mga kaibigan. Just like what I have told you, yung illustration ko kanina. Alright? Now, according to Revelation 11:15, and God shall reign forever and ever. Now, this is the opposite of the passage Revelation 20:10 na tormented day and night forever and ever. At sa Revelation 11:15, in God shall reign forever and ever, same word, aionas ton aionon, no? The strongest possible Greek idiom for endless duration. So kung titingnan mo talaga mga kapatid at mga kaibigan, ang eternal, ang hell is eternal torment, while heaven is an eternal blessing or eternal reign of God. Doon natin makikita mga kapatid, forever and ever. So, hindi talaga pwede na ano lang talaga ang hell, mga kapatid, no? Parang sinasabi ng iba na hindi totoo dahil napaka ano naman ng Diyos. Kasi nga, tao ka eh. No? Tao ka. Hindi ka Diyos. Normal yun, mga kapatid at mga kaibigan. So, pero kung Bible ang pagbabasihan mo, talagang napaka-explicit ang duration, mga kapatid. Ano? Forever and ever. Tormented day and night. Forever and ever. That is how the Word of God describe hell. No? Lake of fire pa rin, no? In flaming fire doon sa kay Apostle Paul, sa kay John is lake of fire. Alright? So, kung ayaw mo ng hell, o sige, doon ka sa lake of fire.
Kung ayaw mo ng literal na hell, sige doon ka sa in flaming fire. Pareho din yun mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So it's the same mga kapatid ang pagkasabi ng Greek word. Same expression. Explicit ang duration ng eternal life at eternal torment mga kapatid at mga kaibigan. So ano po mga kapatid, if the phrase means endless for God, it means endless for punishment. Alright? Ulitin ko po mga kapatid, kung endless yung pag-reign ng Diyos forever and ever, endless yung punishment din mga kapatid. Opposite talaga, no? Parallelism. Kung gaano ka lalim dito o gaano kataas, doon din kalalim. Mga kapatid at mga kaibigan. Same. If the phrase means endless for God, it means endless for punishment forever and ever. Mga kapatid at mga kaibigan. Right? So tiyak po yan mga kapatid. Tiyak na tagal. Kanina, ang duration, ang tinatawag nating distraction, ngayon ay duration. No? Si Apostle Paul ang nagsabi mga kapatid, tiyak na tagal. Napakaklaro ang tagal niyan mga kapatid. So, kung titingnan natin ang parallelism ng eternal life at saka eternal death o hell, no mga kapatid, or heaven and hell. So, talagang literal ang dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin na literal ang heaven, pero hindi literal ang hell. Bakit? Yan ang tanong, bakit? Kasi sa tingin mo, hindi naman siguro ganun ang ating Diyos. Kasi nga, tao ka, makasalanan ka rin. Naawa ka sa taong katulad mong makasalanan. Pero ang Diyos kasi, righteous siya. Even ikaw, you punish people, but according din sa iyong pagka-ikaw, no? Kaya yung sinabi ko kanina, kung pareho kayong magnanakaw, ang hirap namang ipanis mo yung magnanakaw. No, ang magnanakaw ay galit sa magnanakaw din, mga kapatid. Pero kapag may konsensya ka, bakit ka magagalit na pareho man kayong magnanakaw? But God is not a sinner like us. So you cannot compare God. So kaya merong mga doktrina na i-mellow down lang yung salita para naman lilitaw na ang Diyos ay mabuti. Okay? Kasi nga napakasama naman ng Diyos, no? Bakit naman niya eternal na? Bakit naman forever yung punishment? Ay grabe naman siya. Kasi nga tao ka. You cannot compare yourself to God. Kasi malalim o mataas ang kanyang righteousness at holiness at ikaw ay hindi. Anyway, ang logic dyan, you will punish those yung mas ano pa sa'yo, mas makasalanan pa sa'yo. Wala kang konsensya din siguro na ipunish yon because nga lumagpas siya sa iyong kasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan. So, yan po mga kapatid. Kung ang tanong na bakit mabigat ang parusa ng Panginoon, everlasting talaga. Because that is parallelism. No? Ito mga kapatid, merong akong antithetical poetic parallelism. Ito mga kapatid, kanina synonymous, simple parallelism. Pero merong antithetical poetic parallelism. Anti meaning parang opposite, no? Synonym kanina because merong eternal ang eternal life at saka eternal death. So merong salitang eternal. Pero dito mga kapatid, antithetical poetic parallelism kasi nga parang opposite masyado, no? As grace shines in mercy, so justice burns in severity. Kung gaano ka ano yung mercy, yung awa, no? Habag ng Panginoon
Yun din kagrabe yung severity ng kanyang justice, mga kapatid at mga kaibigan. So biblical ba yan, mga kapatid? Meron ba sa Bible na ang grace shines in mercy while justice burns in severity? Ito mga kapatid, take note for the verse. Ephesians 2:4-9, 4-5. But God, who is rich in mercy, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, you are saved. No, before pa dumating doon sa ginagamit natin masyado na for by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it's a gift of God. Ephesians 2:8. Dadaan ka muna sa 4 and 5. No? Wala pang faith diyan, mga kapatid. Kasi ang faith nasa verse 8 na. For by grace you are saved through faith. Pero dito, mga kapatid, wala pang faith ang sinabi diyan. But God, who is rich in mercy, even when we were dead in sins, patay ka, binuhay tayo with Christ. By grace, you are saved. Hindi dyan dinugtungan through faith. No, kasi nga, nauna yung pagbuhay sa atin, pagbigay ng buhay, dahil patay tayo sa kasalanan. No? We are spiritually dead in sins. Do gumagalaw yung ating kamay, ating paa, ang ating utak, pumupunta sa simbahan, mga kapatid. Sabi ng Diyos, your worship is in vain because you praise me with your mouth, but your heart is far from me. Doon kasi nakarabasi ang total depravity sa heart, mga kapatid, sa emotion, intellect, and will, na ang Diyos lamang ang nakakakita at hindi tayo. Hindi mo masasabi, I'm not totally depraved because pumupunta ako ng church eh. Pero sabi ng Panginoon, you worship me in vain because your mouth worship me, but your heart is far from me. So ibig sabihin, ang total depravity ay sa perspective ng Diyos yun, hindi perspective mo. Nakita mo sa Bible, ito bakit lumapit sa Diyos? Ba't ito nakagawa sa command ng Panginoon? Para sa iyo. Pero ang standard ng Panginoon, your mouth worship me, but your heart is far from me. Anong sabi ng Panginoon? Walang kwenta ang iyong pag-worship. In other words, total pa rin. Total depravity kasi walang kwenta eh. No? Walang kwenta eh. Walang kwenta yung pag-worship mo na kinount mo na bakit nag-worship ako. Pero sa mata ng Panginoon, wala. Total depravity talaga. No? You're dead. You're dead. That is why, sabi dyan, God is rich in mercy, quickened us together with Christ. Kaya sabi dyan, by grace you are saved. So, dyan natin makakita, mga kapatid, the grace of God shines in mercy. Pero, ano pang sabi, mga kapatid, sa Hebrews 10:31? Anong sabi doon? It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. What is the term fearful, mga kapatid? Terrifying consequence of God's judgment. Terrifying. Kung siguro tayo ay haharap sa kay Mayor Duterte, kay Tatay Digong, tapos adik ka, tapos gumawa ka ng kabulastugan, nanginginig ka, no? Nanginginig ka sa takot at humaharap ka na sa isang mayor na talagang galit na galit sa mga ganito o ganyan. Tapos nang rape ka pa. No? Talagang you will be terrified, no? Kung yan ay ang feeling mo sa isang tao lamang, na tao lang, na is not able to kill the soul in the spirit, how much more God, mga kapatid at mga kaibigan? When it is a fearful thing to fall into the hands of Mayor Digong Duterte, kung ganon ang ating i-translate, how much fearful it is to fall into the hands of the living God. So, mas grabe ang intense dyan, mga kapatid, sa terrifying consequence of God's judgment. Di ba? So, kung nakita nyo, mga kapatid, grabe na mo, patay tayo, tapos binuhay tayo by His mercy.
Dito naman, ay grabe naman pala yung kanyang galit, mga kapatid. Terrifying consequence kapag tayo will fall into the hands of the living God. Grabe, mga kapatid at mga kaibigan. So talagang antithetical, poetic parallelism, mga kapatid. So ayan po, mga kapatid. Meron din tayong synonymous rhetoric parallelism. Ito, mga kapatid, as God's righteousness knows no bounds, so God's justice knows no limits. So grabe, mga kapatid, napakagandang sa inyo, mga kapatid. No? Synonymous rhetoric parallelism. As God's righteousness knows no bounds, so God's justice knows no limits, mga kapatid. Biblical ba yan? Tingnan natin Genesis 6:5. God saw, wait lang ha. So ano ba ang nakita ng Diyos bilang righteous, mga kapatid? God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So no limits ito, mga kapatid. No? Ang ginawa natin bilang mga tao, hindi po nakabase sa action. May narinig akong debate sa total depravity. Sino yon? Yung isa, grabe, sabi niya, hindi tayo total depravity, hindi tayo totally depraved. Kasi nakita mo may ginawa. Kasi nakita mo mga verses, mga kapatid at mga kaibigan. Pero ito ang isikreto kasi. Ang total depravity ay hindi mo yan pwedeng sabihin by the action. Hindi totally depraved si pastor kasi ganito, ganyan. Hindi totally depraved si kasi nakaganito, ganyan. Kahit na kriminal, nakagawa ng mabuti. So hindi totally depraved. Pero ang total depravity ay nakasalalay dito, mga kapatid, sa salitang ito. And that every imagination, not action, imagination, not the action. Total depravity does not lie in the action of man, but in the imagination of the thoughts of his heart. Kasi nga, pwede mong magawa yun, katulad ng sinabi doon sa Bible, na you worship me with your mouth, but your heart is far from me. Sabi ng Panginoon, howbeit in vain you worship me. Di ba? Wala ding kwenta, mga kapatid. So ang pinagbasihan ng isa, nang nagdebate sila, si Pastor Algarbis man siguro yun, no, mga kapatid, at saka yung isa, sino yun? So ang pinagbasihan nitong isa, ang action talaga. Nakita niya, meron sa Bible, ganito, ganyan. Pero hindi niya alam yung pinaka-deep meaning ng total depravity lies in the imagination and thoughts of his heart, not in the action. Anong sabi diyan, mga kapatid? And that ang Diyos nagsabi, hindi ako. Ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Kasi siya lang ang pwedeng magsabi niyan. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Continuous, no limit. No limit yung kanyang ginawa, mga kapatid. Ang righteousness ng Panginoon, grabe, no? Ang taas, mga kapatid. Kung gaano yung walang limit ang ating ginagawa, evil continually sa kanyang tingin, ganun din pala yung righteousness niya, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi, grabe, no? Kahit imagination, kahit imagination of the thoughts sa ating puso, na hindi rin natin alam nagkasala na ba tayo. Mga kapatid, isang tingin lang ganyan, siguro imagination mo ba? Kasalanan yung ma-worry ka, mga kapatid. Nag-iisip ka, ganito, nasa church ka, pero mandami pong problema. Iniisip mo ano-ano dyan. Pero nasa church ka, para sa Panginoon, wala. Wala rin. Walang kwenta. Mga kapatid at mga kaibigan. Kasi nga, pinagbasihan ng Panginoon, imagination, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, patuloy tayo. So, sabi sa Romans 2:5-6,
But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself. For God will repay each person according to what they have done. If your thought, the imagination of the thoughts of your heart was all only evil continually, you are storing up for yourself wrath of God, and that it is also continual ang punishment. Kasi nga, according to what you have done. So if you have done evil continually, your punishment is also continual. Oh. Kaya nga sabi doon mga kapatid, God's righteousness knows no bounds, so God's justice knows no limit, mga kapatid at mga kaibigan. Na pakinggan nyo yan mga kapatid. So if man choose to do this continually, then justice will also serve continually. Yun mga kapatid at mga kaibigan. And lastly, mga kapatid, meron tayong antithetical balance literary parallelism, no? Balance. If man chooses Satan, then God chooses those he will save. Kung ang tao ay pinili si Satanas, and then ang Diyos, dapat pipili din siya kung sino ang kanyang ililigtas. Ang tawag dyan, antithetical balance literary parallelism, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat balance ba? Balanse. Hindi pwede imbalance kasi hindi yan matatawag na parallel. Dapat balance. If you choose, God choose. No? If you decide, God decide. Alright? So, if man chooses Satan, then God chooses those he will save. Biblical ba yan? Genesis 3:8. And Adam and his wife hid themselves. Adam and wife Eve hid themselves from the presence of the Lord. They choose Satan. They choose Satan, not God. Napakasakit yan. Napakasakit, Kuya Ede. No? Another, Psalm 14:22. When God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any did seek and understand God, go, palpak. Sabi ng Panginoon, there is none that do it good, no, not one. Yan ang ginamit ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, 10-12. Ang sabi ng iba, foolish yun, foolish yun. Hindi, mga kapatid at mga kaibigan. The children of men. Mga kapatid. So, in other words, ginamit ni Pablo yun pag-express na tayo'y makasalanan, both Jews and Greeks. No, not one. Alright? Napakaklaro yan mga kapatid, no? No, not one. John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, na? Si Jesus Christ. And the world loved darkness rather than the light. So, sino ang inibig ng sanlibutan? Ang dilim, kadiliman. Instead of Jesus, they loved darkness because their deeds were evil, mga kapatid at mga kaibigan. So, ano ang sabi sa Romans 9:15-16? Kung choice ng tao na ibigin ang sanlibutan, ibigin niya ang ang darkness than Jesus Christ. Kung choice ng tao na ang kanyang thought evil continually, kung choice ng tao na pinili niya si Satanas, choice niya yun, bakit walang choice ang Panginoon? How could it be balance, mga kapatid? Paano matawag na balance ang literary dyan? Hindi balance kung hindi pipili ang Diyos. Romans 9:15-16, sapagkat sinasabi niya kay Moses, aawain ko ang sinumang aawain ko at pagmamalasikitan ko ang sinumang pagmamalasakitan ko. Kaya't hindi ito tungkol sa nagnanais o sa tumatakbo, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa, mga kapatid at mga kaibigan. Whether you interpret that as a nation, whether you interpret that as individual, ganon pa rin ang sasabihin, bakit sila lang? Bakit sila lang? Di ba? Whether it is a nation, whether it is individual, ang tanong, ano pa rin? Unfair pa rin para sa iyo. Kasi nga, hindi mo naintindihan na kung pumili ang tao, dapat pipili din ang Diyos. Unfair yun kung hindi pipili ang Diyos, tao lang ang pipili, tapos ang Diyos hindi, ay unfair. Hindi balance, mga kapatid at mga kaibigan.
So ito yung tinatawag nating antithetical balance literary parallelism. Kung pipinilian ng tao ang si Satanas, edi pipili din siya kung sino ang kanyang ililigtas. Mga kapatid, kahit isa wala eh. Kahit ako mga kapatid, no, kahit sino sa atin dito mga kapatid, wala. Sabi sa Bible, no one did seek in understand. No, not even one. Mga kapatid at mga kaibigan. Oh. Kasi nga ang base, thoughts of the heart, imagination, hindi action ha, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napaka tindi ng sinabi ng salita ng Diyos. Lahat siguro dito verses man yung sinabi ko, ano? Lahat dito verses mga kapatid. Ephesians 1:4-5. According as it chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Mga kapatid at mga kaibigan, napaka-explicit na sinabi ng Biblia. Acts 13:48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believe. Na ito mga kapatid at mga kaibigan, ang pagtatapos. Kahit sino sa atin dito mabaptist at ano paman, ma-Calvinist, ma-Arminians, ito ang pinakamaganda mga kapatid. For as long as you believe, you do deny, i-deny mo man na you are ordained eternal life, i-deny mo man that you are chosen before the foundation of the world, if you believe, mga kapatid, at kung ikaw ay nagagalak at mag-glorify mo ang salita ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, then it's a good sign that God has chosen you for His grace and mercy. Kaya nga kami hindi namin sinasabi na mga Armenians, mga impyerno na yan, wala kami sa poder na mag-conclude ng ganyan, mga kapatid. Kaya hindi namin sinasabi na evil, demon kayo, sino ang demonyo, ang Baptist, ang MCGI, hindi kami. Bakit ba ganun mga kapatid at mga kaibigan? No? Hindi mo alam na pagdating ng araw, makikita mo din siya sa langit. Because we have level of understanding. Ako nanggaling kasi ako dyan eh. Galing ako sa Arminianism talaga. And when I study the Word of God, deeper linguistic and contextual interpretation, the more na-grow ang level of understanding. Kaya I understand kung bakit may mga taong galit sa predestination or sa eleksyon ng Panginoon, kasi nga galing ako dyan eh. Level of understanding lamang, mga kapatid at mga kaibigan. So itong Acts 13:48, ito yung magbibigay sa atin ng kagaanan sa loob sa bawat isa. Kung siya ay naniniwala na si Kristo ay tagapagligtas sa kanyang buhay. No, siguro nasa level pa siya na hindi pa niya naintindihan talaga yung ano ba talaga ang purpose ng ating Panginoon. Di consider na natin yan. Magdebate tayo dito, pero huwag tayo magtawagan ng kahit ano, mga kapatid. Kasi nga, level of understanding. Iba-iba ang level ng ating understanding. Siguro hindi pa niya naabot yung naabot ko, no? O hindi ko pa naabot yung understanding na naabot niya, like linguistic and contextual interpretation. So, napakaganda ng Acts 13:48. For as long as you are glad and you are glorified the word of the Lord and you believe, though you neglect that principle because nga siguro masakit sa dibdib yung sinabi na maimpyerno mga kapatid dahil makasalanan ka din. But you are not God. We are not God. Alright? So yun lang mga kapatid at mga kaibigan, na dito lang nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Sana ay we will pray for each other. Let's continue to debate, no? Hanggat maabot natin yung mga level of understanding sa bawat isa. Right? Yun lang po at maraming salamat. Back to you, Russia.
Hello, Brad. Hello. Wala na si Brad. Tungog. We will pray for each other. Let's continue to debate, no? Hanggat maabot natin yung mga level of understanding sa bawat isa. Right? Yun lang po at maraming salamat. Back to you, Rasha. So, sa bawat isa. Right? Yun lang po at maraming salamat. Back to you, Rasha. Hmm. Mana? Wala man si Rasha na. But, ano? Oh, pero mana man eh. Oh, ay, Brad, oh. Oh. Okay na bro, okay na bro. Okay. Okay bro, so bro, 8:30, parang 8:30 na ata, ano? 8. Sige. May ano pa ba? May debate pa ba ngayon? Meron na yan. Pasensya na. At mga kapatid, kung gusto nyo mga kapatid or magsuri sa reform, pwede kayong mag-follow kay Pastor Rene Medel. Dahil meron siyang maraming post din everyday ata. Iba't ibang klaseng topics din. So, maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.